Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Ang pag-usapan natin ngayon ay ang pabubunyag nitong si Epipanyo Labrador sa di umano mga activities ng mga Duterte at pinatotohanan pa niya ang mga sinasabi ni Mr. Las Cañas laban sa mga Duterte. Ano ba ang kaugnayan niya upang makapagsalita laban sa mga Duterte? Hihiramin natin muna ang video ni Top 1, Mr. Randy Nabayra, sa kanyang panayam kay Mr. Epipanyo Labrador. Alam nyo kasi mga kababayan, nagsimula to nung salamat sa tanong mo at ito ngayon ko lang sasabihin. Opo. Nung namatay ho si Kaper Silapid, si Kaper Silapid ho ay matalik na kaibigan ho kasi ng aking ama. Itong aking ama nakasama niya sa loob ng mga, sabihin na natin sa totoong buhay, ang father ko kasi is Iglesia ni Cristo din. So, nagkasama itong sila. So, ayoko nang banggitin kung saan, kailan. Nung nakita ko yung kagitingan, katapangan, na ipinamalas ng ating namayapa, talagang hinahangaan ko din naman at iniidolong si Kaper Silapid, ay labis-labis ho yung aking paghanga sa kanya, sapagkat sa bawat salita na kanyang binibigkas, hindi po yun personal na para sa kanya. Yun po ay para sa mga Pilipino na naghahanap ng katotohanan. Dahil po sa ipinakita ni Kaper Silapid, ako po ay nangarap na sana ay maging katulad niya. Dito sa panayam na to ay matapang niyang sinabi na may kaugnayan ang pamilya Duterte, lalo na si dating Pangulo sa pagpapataob kay Percy Lapid. Kung napahapyawan po sa inyong mga vlog, na direkta po ninyong inaakusahan ito pong si Rodrigo Duterte, papangalanan ko po, na nasa likod di umano ng pagpapatay dito po kay Percy Lapid. May mga maaari po ba kayong ibigay sa amin na patibay o ebidensya kung bakit nababanggit nyo po na ito nga pong si Rodrigo Duterte ang maaaring di umano'y nasa likod ng pag-uutos para ipapatay ito pong si Percy Lapid? Alam mo kapatid, Opo. Sa personal ko lang, kilala ko si Duterte. Simula nung ang aking kapatid ay pinapatay niya mismo. Marami kasi nagtatanong bakit siya nakamas. Ito ba ay dahil sa takot siya? Kasi kung ako ay mapera, hindi ko na kailangan tong mas na to . Bakit? May pambayad ako sa mga magiging bodyguard ko . Isa yan. Kung ako'y mapera, hindi ako matatakot na tanggalin itong, hindi naman sa takot Ito ay, kumbaga ginagamit ko lang ang utak ko. Ginagamit ko lang. Kasi, aanhin mo yung sobrang katapangan mo kung di mo naman gamit yung utak mo. Diba? So, sa madaling salita, wala tayong pinagkaiba doon sa ibang mga pulis . Diba? Yung pulis, bakit kailangan nilang magtakip ng mukha kapag mayroong mga operation? Para hindi sila mamukhaan ng iba pang mga kasamahan ng mga sindikatong niya na maaring pumatay sa kanila patalikod. So ako pa kaya, 'di ba? Pag hinayag ko dito ang aking totoong muka, baka mamaya hindi ko alam mismong 'di ba? Kaharap ko na isa sa mga nabayaran para ipatira ako ng talikuran. Kaya kung nagmamas man ako, hindi dahil sa takot ako. Nagmamas ako para na rin sa kaligtasan ko at para na rin sa mga Pilipinong patuloy na umaasa sa mga ibinubunyag natin dito, sapagkat kapag nawala si Epipanyo Labrador, hindi ko naman sinasabing magwawakas na, mawawala na wala nang iba magpapatuloy. Meron naman, alam ko yan, sapagkat kahit anong gawin ng mga masasamang politiko na yan, may lalabas at lalabas pa ring mga katulad ni Kaper Silapid at katulad ni Epipanyo Labrador. Kaya kung nagmamasman ako, unang-una, ito na lang yung tatangi kong protection para hindi agad, pag sinabing hindi agad makilala ng mga kalaban. Dahil ang tinitira ho natin dito ay sadyang mga
Alam niyo na yon. Dahil ang tinitira natin dito ang mga politiko ay mga D. Alam niyo na yon. At mga pusakal na mama, di ba? Alam niyo na yon. Sinabi niya na ang kanyang pagsusuot ng mask ay para sa proteksyon niya. Dahil ang kanyang kinakalaban ay hindi mga ordinaryong tao. Ang binubunyag niya ay ang mga ginagawa ng mga D. Bahala na kayo mag-interpret sa letter D na sinasabi niya. Sa mga pahayag niyang ito, mariin niyang inaakusahan ang mga Duterte sa pagpapapatay kay Percy Lapid. Sabi nga niya, sinasabi niyang kilala niya si Duterte. Masasabi ba natin na credible si Epipanyo Labrador sa pagsasalita na ganito? Ano ba ang prueba niya? Gaano ba siya kapanipaniwala? Ang sinabi niya ay kilala niya ito dahil sa kanyang kapatid. At mismo ang mga Duterte daw ang nagpapatay sa kanyang kapatid. Mo kapatid, Opo. Sa personal ko lang, kilala ko si Duterte. Simula nung ang aking kapatid ay pinapatay niya mismo. Alam mo ba ang aking kapatid ay Davao Dead Squad? Ang aking kapatid, pinapatay nila na walang kalaban-laban at walang kamuang-muang dahil sa marami nang nalalaman tungkol sa kanila. Sino ba itong kanyang kapatid? Ang kapatid daw niya ay dating miyembro ng Davao Death Squad. So in other words, hindi si Epipanyo Labrador ang siyang miyembro ng Davao Death Squad, kundi ang kanyang kapatid. So mas maraming alam ang kanyang kapatid kung totoong miyembro nga ng DDS. Hindi nga daw umalis sa grupo ang kanyang kapatid at yun ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Dahil di umano ay marami siyang nalalaman. Ito nga yung kasabihan, kapag ikaw ay nasa sindikato, kapag marami ka ng alam, isa ka na sa maaaring ipataob. 12 years na raw halos ang nakakaraan. Kung pinapatay nila ang aking kapatid. Kailan po nangyari yan? Ma-interrupt ko lang po kayo. Kailan po nangyari yan? Condolence po, nakikiramay po kami sa pagkawala po ng inyong kapatid. Matanong ko lang po, siguro kailan po nangyari yan? Mahigit 10 taon na, 13 o 12 taon na ang nakakaraan. Napakatagal na pala. Hanggang ngayon, wala pa pong hustisya. Pero wala pa silang hustisyang nakakamtan sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Siguro dapat mabusisi. Sino nga ba yung kanyang kapatid? Kailan ito namatay? Nailibing ba ito? Nawala na lang bang parang bula? Nai-report ba ito sa mga otoridad? So ito yung mga ebidensya na dapat nating hanapin upang masabi natin na isang tao ay credible sa kanyang sinasabi. Na nakakamit ang inyong kapatid sa makatuwid kasi malaya po ito pong... Sa Davao, ang hustisya ay nasa kamay ng mga Duterte. Ang hukuman ay nasa kamay ng mga Duterte. Ang buong Davao ay nasa kamay ng mga Duterte. Ang Davao ang kaharian ng mga Duterte. Yan ang malinaw dyan. Sinasabi niya na wala sila makukuhang hustisya dahil sa Davao, ang may hawak ng hustisya ay ang mga Duterte. Ito rin ba ang dahilan kung bakit na-dismiss ang mga kaso laban kay Pastor Kibuloy? Dahil hawak di umano ng mga Duterte ang hustisya sa Davao. Nagtatanong lang naman. Maganda ang pagkakapanayam ni Top 1 kay Mr. Epipanyo Labrador. Pero siguro bilang abogado, mas hahanapan ko siya ng ebidensya para mapakita ko na credible siya bilang isang witness o isang taong nagsasalaysay laban sa isang tao. Una, ang itatanong ko, sino ang iyong kapatid? So, ang tanong natin, yung Epipanyo Labrador ba ay tunay niyang pangalan? O gumagamit lang siya para itago ang kanyang pagkakakilanlan? Kapag tinago niya kasi ang identity ng kanyang kapatid na di umano ay pinatay ng mga Duterte, mahihirapan natin i-trace kung totoo ba ang kanyang sinasabi. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. So as of the moment, kapag wala tayong nakitang ibang papel o ebidensya na magpapatibay sa kanyang pagbibintang na pinapatay ang kanyang kapatid dahil ito ay miyembro ng Davao Death Squad,
hindi natin masasabing purong katotohanan ang sinasabi ni Epipanyo Labrador. Pero, kahanga-hanga din ang kanyang katapangan sa pagsisiwalat ng ganito. Iba kasi yung tapang sa pagsisiwalat, iba din naman yung tapang sa pagbibigay ng mga ebidensya para patotohanan yung mga salaysay. Makasingit lang, Sir Epifanio, no? Ang problema natin ngayon dyan ay ang nakasuhan ay si Gerald Bantag lamang at wala daw pong sinasabi na maaaring mag-link dito po kay Rodrigo Duterte. Any comment po doon sa bagay na yon na walang anumang link para talagang maisama sa kaso ito pong si Rodrigo Duterte? Ganito yan, kapatid. Opo. Estilo na nila yan eh. Kahit doon sa Davao, halos lahat ng mga tauhan ni Rodrigo Roa Duterte, pag nahuli yan, hindi yan magsasalita at sasabihin si Rodrigo Roa Duterte ang ulo. Dahil alam nila na bagamat sila'y makukulong, unang-una, suportado sila sa pinansyal. Suportado yung kanilang pamilya. Ngayon, alam nila kung gaano kautak si Duterte. Marami po mga tauhan si Duterte, kung titignan nyo, na nakulong doon sa Davao, na nakalaya din agad kahit pa murder ang naging kaso. Kaya dito kay Bantag, tingnan nyo ha, nung si Bantag ho ay natuklasan na siya ang nagpapatay dito kay Kaper Silapid, agad ho siyang nawala. Ngayon ang tanong, nasaan ba si Bantag? Sino ba ang nagtatago ba siya o itinatago? Pinatotohanan din niya ang mga sinasabi ni Mr. Las Cañas laban sa mga Duterte. Pero, ang tanong natin, siya ba mismo ang kausap ni Mr. Las Cañas? Siya ba ang nakasama ni Mr. Las Cañas? Opo. Sa makatawid, sir, yung sinasabi pala nitong si Arturo Las Cañas ay maaaring 99.9% dahil personal po ng inyong pamilyang na-experience ito. Alam niyo po, ano po komento? Ako na po nagsasabi sa taong bayan na ang lahat na sinasabi ni Las Cañas ay katotohanan. Yung sinasabi nila noon na Eagle Squad, hindi po yung Eagle Squad, Davao Dead Squad ho yun. Kasi sa Davao, pag sinabing Eagle Squad, yung po yung front nila na pangalan eh. Eagle Squad. Pero ang totoo talaga na pangalan niyan, Davao Dead Squad, na tanging ang nakakaalam lamang nito ay yung mga membro nito. Yung kapatid ko, Davao Dead Squad, nagtanong ako noon, bakit ang front nyo Eagle Squad? Kasi may mga logo yan sa likod na Eagle eh. Ha? May mga logo yan sila na parang uniform nila, Eagle lang nakalagay. Minsan na itanong ko sa kapatid ko, bakit Davao Dead Squad ang tawag sa inyo? Ang trabaho daw ng kapatid ko ay escort nila Las Cañas. Yan si Mutabato, minsan na rin yan nakapunta dun sa lugar ng kapatid ko. At nabanggit nga niya, nagiinuman sila noon. At ilan sa mga kasamahan nila ay gustong ipatumba mismo ni Duterte o ni Paulo Duterte, lalong-lalo na yung mga marami ng alam. Lumalabas sa kanyang salita na yung kapatid niya kasi ang miyembro ng Davao Dead Squad, kumbaga assistant daw ni Mr. Las Cañas. So in other words, yung mga kwento na kanyang sinisiwalat ngayon ay galing sa kapatid niya. So, may personal knowledge ba si Mr. Epipanyo Labrador para patotohanan ang kanyang mga sinasabi? O ito ay personal knowledge ng kanyang kapatid na ikinukwento lamang sa kanya? Magkaiba po kasi yung kapatid mo nagsasabi at syempre paniniwalaan mo yung kapatid mo. Pero iba rin naman po yung ikaw mismo yung nakakaalam. Dahil kapag mismong ikaw ang nakakaalam, hindi siya masasabing chismis. Pero kung galing sa ibang tao, kahit kapatid mo pa yan, at wala kang personal knowledge, hindi mo pa rin masasabi na totoo yung sinasabi mo ngayon dahil yan ay galing lamang sa kapatid mo. As sabi pa nga ni Mr. Epipanyo Labrador, ang bawat banat ni Mr. Percy Lapid laban kay Duterte ay 99% na totoo. Ano dun sa mga sinabi ni Mr. Percy Lapid ang totoo? Kaya hindi ako nagdadalawang isip na siya ang nagpatira kay Kaper Silapid. Bakit?
Unang-una po, kung titignan nyo ho yung mga banat ng ating ginagalang na Ka-Percy Lapid, lahat po ng sinasabi doon ni Ka-Percy Lapid laban po kay Rodrigo Roa Duterte ay halos 99% ay punong-puno po ng katotohanan. Kaya, tandaan ninyo, ang nag-appoint kay Bantag ay si Rodrigo Roa Duterte. Ha? Ngayon, si Duterte ang ulo, si Bantag ang gumalaw. Wala ho yung pinagkaiba sa naging buhay ni Las Cañas kay Duterte. As of now, walang malinaw kasing dokumento o katibayan para masabing sapat na ito para idawit si Duterte sa mga sinasabi nilang paggawa ng krimen. Pero yun nga lang, pag nitong galawan na ala mafia style, mahirap naman talaga makakuha ng resibo. So paniniwalaan na lang natin sila ayon sa kanilang pagsasalaysay. Kung credible ba sila? Kung kapag ka na-cross-examine mo, paiba-iba yung kwento? Pero kung consistent ang kanilang pagkuwento, hindi pa bago-bago, kahit walang dokumento, maaari maging credible ang testigo. So paano nyo bang kinonect yung pagkakapatay kay Mr. Percy Lapid kay dating Pangulong Duterte? Sinasabi niya kasi na ang nag-appoint sa posisyon dito kay General Bantag ay si dating Pangulong Duterte. So sabi nga niya, ang ulo ay si Duterte at ang gumagalaw ay si Bantag. Actually, madaling sabihin. Madaling magkaroon ng conclusion na maaaring ganun. Pero syempre, bago tayo pumunta muna sa conclusion, dapat mayroong body. Kumbaga, ibig sabihin, dapat may supporting evidence or supporting data para ma-connect ito. Kasi pagka hindi natin na-connect ito basta-basta, baka bumagsak ang ating conclusion. So for the meantime, asahan natin na sa tapang ni Mr. Epipanyo Labrador ay makapagbibigay siya ng ibang ebidensya para mas lalo natin paniwalaan ang kanyang mga sinasabi. Para mapatunayan niya sa mga viewers katulad ko na may katotohanan ang kanyang mga sinasabi. Hanggang sa muli, magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa Atty. Claire Castro, nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan.